Ngayong araw nga ay itutuloy ko na ulit itong ating props na claymore ni Mawika. Lumipat nga muna pala ako sa terrace namin dahil maliwanag dito kaysa sa loob ng bahay. Inihanda ko na nga yung mga gagamitin ko at yung base ng props. Lalagyan ko na rin kasi ito ng edge o talim. Lilihain ko na din yung loob at magdi-details na tayo. Usap nga sa inyo mga ka-crafter. Sinimulan ko na nga muna sa pagtatabas itong mga gilid ng claymore para maging pantay pag nilagyan na natin ng edge. Pinantay ko na nga rin pala itong mga butas para madali na pagniliha. Kumuha na nga ako nitong pangliha natin. Kumuha nga lang pala ako ng gamit na cutter blade at binalutan ng liha. Double-sided tape nga pala ang pinandikit ko dyan. Munting paalaala, kung may alternatibo naman kayong gamit ay huwag na kayong gumamit ng cutter blade dahil delikado at baka masugatan kayo. Niliha ko na nga itong 4 na butas para pumantay at pagkatapos nga ay kumuha naman ako nitong 2mm na EVA foam at tatakloban ko lang tong PVC pipe para di bumakat pag pinatungan na ng 2mm na EVA na para sa details niya. Gumamit na nga ako ng super glue dyan para mabilis at madaling maidikit. Nilagyan ko na rin pala yung kabila. Dito nga ay naisipan ko na lang na mas i-improve yung design niya kaysa sa plain na design na sinusundan ko. Ito nga pala yung design na binigay ni client para daw mabilis at madaling gawin. Pero dahil kaya ko naman tapusin to kahit rush na sinunod ko na rin yung clue sa original design niya para mas magandang tingnan. Kinat ko na nga at tinanggal na yung sa dating design at niliha ko na rin ang PVC para maalis yung mga nakadikit. Kinuha ko na nga itong rotary tool ko at sinimulan ko ng pantayin yung bagong cuts. Sunod nga ay kinuha ko na yung template para gupitin at kuhanin yung guide sa edge. Nag-trace na nga ako sa magkabilang sides niya at kinat na rin parehas. Inabot na nga ako ng dilim sa labas at lumipat na ako ng pwesto sa loob dahil malamok na. Hinanda ko ng rotary tool ko. Nagsuot na rin pala ako ng safety goggles at respirator dyan. At sinander ko na para kuminis at pumantay yung cuts. Nagamitan ko na nga rin pala yan ng mga ginawa kong liha kanina para ma-level yung mga uneven na surface. Ginawa ko nga pala yan sa magkabilang side. At para matanggal yung mga foam dust ay gumamit ako ng unused na paintbrush. Mas madali kasi ipantanggal to kaysa pagpagan lang. Mas mabuti nga pala na sa labas kayo mag-sander o magliha para di makalat at di rin malanghap ng mga tao sa loob ng bahay nyo. O kung nasa loob naman kayo ng bahay ay mas maganda kung may vacuum cleaner kayo o proper ventilation para madaling makalabas ang mga gabok. Gumamit na nga ako ng heat gun dito para mag-shrink yung maliliit na parts ng EVA para kuminis at para matanggal na din yung mga excess o mga nakakapit na foam dust. Katapos nga ay kinuha ko na tong pangmasilya ko. Wall pat ito na ginagamit kong pangpantay at pangtabon dun sa mga gap o mga lugmong na parts na kailangan ay makinis. Nag-apply na ako both sides at pinatuyo ko na. Kinamagahan nga ay nagpatuloy na ako sa paggawa. Kinuha ko na nga pala yung template at ginupit yung guide para sa ilalagay kong detail sa props. Medyo natagalan nga ako sa pagkakat nito dahil maraming pasikot-sikot. Parang tanga nga ako dito at yung nagupit ko na ay ikakabit ko ulit. Tinipan ko nga lang pala yun sa likod at purpose nga pala niyan ay para pantay yung magiging trace ko sa guide. Pagkatapos nga ay kinuha ko na ang 2mm EVA foam ko para i-trace itong template. Nilapag ko na nga at pinatungan tong template para madaling ma-trace. Pagka-trace ko nga ng 2 piraso para sa magkabilang side ay nagsimula na ako sa pagkat. Natagalan nga rin ako dito dahil na nga sa maraming pasikot-sikot ang template, 2 piraso pa. Kinuha ko na nga ulit itong template para kunin ulit yung guide para i-trace ulit. Ito nga pala yung part na ipangiilalim ko sa unang cuts ng pang-cover o para sa details ng claymore para lang mabas yung dent na babakatin ko mamaya. Kinat ko na rin pala hanggang sa makakuha ako ng 2 piraso. Tinanggal ko na nga dito yung mga nilagay kong tape kanina para bakatin dun sa malaking 2mm na EVA na magiging pinakang cover at details ng claymore. At para nga madaling i-trace ito ay ikinabit ko naman ulit itong malaking bahagi ng template. Kinat ko lang din yung unnecessary part na di kailangan bakatin. Ito nga palang trace na to ay para dun sa dent na half cut lang yung gagawin ko. Pagka-trace ko nga ay itinape ko naman tong middle part na details sa cover ng claymore. Nag-trace lang ulit ako at pagkatapos nga ay kinat ko naman itong pinakang gitna ng template na ite-trace ko din sa cover ng claymore. Di ko nga pala nilahat ikat at half lang ginawa ko. Mas mahihirapan kasi akong bakatin kung ikakat ko lahat. Dinikit ko na nga ulit sa malaking bahagi ng template ito para madali at pantay kong mai-trace. Trinace ko lang to sa magkabilang sides. Nag-scribble na nga rin ako dun sa part na need ikat para di ko malimutan kung alin ang need tanggalin. Kinuha ko na nga itong base ng claymore na pinapatuyo ko at niliha ko lang yung edge niya para pumantay. Sunod nga ay inihanda ko na ulit itong magkabilang sides ng claymore para ikat yung bahagi na kailangan ikat. Magkaiba kasi ang kulay nito pag napinturahan na. Sa final step na nga ang kabit nito pag napinturahan na lahat. Kinuha ko na nga itong ipang-ilalim ko na part at trinace ko na din dun sa part na pagdidikitan ko sa kanya. Bago ko nga sila idikit
ay naglagay lang ako ng dent o half cut dun sa cover para lumabas yung design niya. At pagkatapos kong gawin sa magkabilang part ay kinuha ko nga itong contact cement ko para idikit na sila. Kumuha lang ako ng stick at mano-mano ko nang in-apply sa magkabilang part na pagdidikitan ko. Sinet aside ko nga muna at habang naghahantay ako ay sinimulan ko ng ikat yung loob na bahagi ng gitnang details niya at tanggalin ang kailangan tanggalin. At pagkatapos nga ng paghihintay ko, sinimulan ko na silang idikit. Maingat nga yung ginawa ko dito para tumugma dun sa pagdidikitan niya. Pangit kasi ang kakalabasan kung di tama at pantay ang pagkakadikit. Pagkatapos nga ay kinuha ko na ang claymore at inilapag ang cover dito para masukat at para malaman ko kung tama na yung sukat niya. At nang mag-okay na ay inumpisan ko na rin ang pagdidikit. Sa babang bahagi nga ay super glue muna ang ginamit ko para mabilis madikit at para di na siya gumalaw pag contact cement ang ginamit ko. Pagkadikit ko nga ay inihanda ko na ulit itong contact cement ko. Nagbuhos na nga ako ng saktong dami ng contact cement sa pagdidikitan dahil malaking part naman yung ididikit ko. Ipinahid at ikinalat ko na nga lang to gamit itong stick. Naglagay na nga rin ako sa cover side na ididikit ko dito. Naghintay nga lang pala ako ng 20 minutes dyan para patuyuin ang contact cement. At pagkatapos nga ay dahan-dahan at maingat ko na rin idinikit ang mga ito. Iprines ko nga lang yung part ng may dents para maging visible ito at sinigurado ko na nakadikit na ito ng maayos. Pagkatapos nga ay sinunod ka na rin ng kabilang side. At nang may dikit ko na nga sila parehas ay ito na ang kinalabasan. Malapit na sa katotohanan. Hindi rin pala siya ganong kabigat di tulad sa inaasahan ko. At dahil nga medyo mahaba ng video na to, kaya hanggang dito na muna mga ka-crafter. Kaya hanggang sa muli and happy crafting!